Hello, 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 hello. Kumusta mga adlaw kantong tanan mga kaigsuonan mga kasampyak. Here we go again. Boy America Duterte loyalist magaingon nga kung adunay nahidugmo tungod sa tumang kakapoy ug kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kaniya sa pagtindog. Mga kasampyak, kung saan man kayo sa mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at mabuhay po tayong lahat. God bless po. At muli kayo inanyayahan ko na magsampyak man lang itong munti kong channel. And time check, it is now 3:20 in the afternoon, 21st of October, Monday dito sa Brooklyn, New York. So mga kasampik, ano bang pwede nating pag-uusapan ngayon? So alam naman natin yung mga nangyayari, mga kaganapan dyan sa atin sa Pilipinas. Sobrang init na ng politika kasi malapit na ang 2025 midterm election, and then preparation for the presidential election sa 2028. So tayo, ito lang naman, mag-reaction lang muna tayo, or may lang ako nakita kasi ang karamihan mga ngayon 'di ba, ang mga tao tinatanong na kasi may mga naganap or mga survey about sino yung iboboto nila ng patok pa rin sa panahon ngayon, if Duterte or still Duterte or Marcos. So may nag-survey, alam naman natin may mga bayarang survey na organization diyan katulad ng Octacor, 'di ba? Ang lagi nilang mga pinalabas pabor sa mga Marcoses, which is taliwas naman sa opinion ng publiko at sa ibang mga talaga legit na mga survey station katulad ng Pulse Asia at saka itong yung isa, yung isang survey, yung SWA survey ganun. So ito, may gusto lang akong kasi maganda din itong lumalabas, itong mga Kali survey, kasi nakikita natin sa iba't ibang lugar diyan sa atin sa Pilipinas kung ano ba talaga yung opinion ng or mga hinanaing or hinanakit ng mga kababayan natin. So itong si Kuya, yung shout out sa iyo, Pon TV, sa channel mo, isa-subscribe talaga kita. Ito ang niya, yung tanong niya yung sa survey, Kali survey, about kung sino yung about sa trust rating. So sino yung mas kapanipaniwala sa panahon ngayon, either Duterte pa rin or itong Marcoses. So ang masasabi ko lang ang dami pa rin palang mga Pilipino na mangmang. Baka baka gigising or babangon si Jose Rizal kasi yung sinabi niya, kung yan yung dahilan kung bakit siya nagpakamatay para sa bayan, nagbabaril sa Lunita, kasi ang kabataan pag-asa ng bayan. Pero ang daming mga kababayan natin tumanda na lang wala pa rin, mangmang pa rin pagdating sa politics. Pagdating kasi sa politics, kasi dapat talaga tayong makikialam. Yung iba dyan, mga kabataan, busy lang sa video games, walang pakialam sa bansa natin. Ang gusto ko lang iparating or sasabihin na when it comes to politics, dapat nangingialam talaga tayong lahat. Kasi pangkalahatan yan. Kasi bayan yung pag-usapan ng buhay natin yan. Kasi pag yung nakaupo dyan, wala tayong pakialam, o pag ang nakaupo dyan magnanakaw, kurakutin lang yung pira ng ating bansa, walang patutunguhan itong bayan natin. Bakit? Kasi domino effect yung mangyayaring lahat. Halimbawa, magnanakaw or drug addict or drug lord o yung dyan nakaupo. So mangyayari, walang kukurakutin lang itong tax natin. So walang infrastructures na may ipapatayo, walang mga negosyo na pwedeng may patayo, walang mga investors na papasok, ganun. At saka ang mangyayari, walang mga bagong opportunity, lalong-lalo na sa mga newly graduates natin. Kung kaya't yun yung dahilan kung bakit yung ang daming nag-graduate sa atin na maganda yung mga kurso nila pero nag-abroad kasi ang yung sweldo, minimum salary base, ganun lang, or mababa, or wala silang mapapasukan kasi pagdating sa paghanap din ng trabaho, napopoliticize din. Kung wala, domino effects. So, ang mangyayari, makakontribute sa high inflation kasi katulad na ngayon, ang high inflation na, tapos walang papasok ng mga produkto. So mag-domino effects, recession, ganun. Ang mangyayari, close down yung mga businesses na previous businesses, magtatanggal ng mga employees. So wala, kasi lahat magmamahalan. So mayroon pa tayong mga addictos benedictos dyan sa lansangan. So ang mangyayari sa domino effects,
walang mapatutunguhan itong bansa natin, di ba? Yan, so yan din makakontribute ng katulad ng civil war, yun, kaguluhan. So wala. Kung kaya, di ba sa panahon ni Tatay Digong, lalo inikayat niya or nagpad siya about corruptions and criminalities, mga drugs, ganun. At saka, yung peacekeeping force talaga. Kasi susunod na yung progress ng bayan, di ba? At nakikita naman natin, we were one step ahead, closing to, yung progreso natin. Tinamaan lang tayo ng pandemic, di ba? Ganun. Pero, ang masasabi ko lang, pag yung administrasyon ngayon, pag yung pandemic ngayon dumating, baka nagiging zombie na tayong lahat. Yan yung totoo. So, meron lang akong, i-share sa inyo yung, kalisorbi ni Kuya, ni Pon TV. Shout out sa iyo. Kasi, diyan sa lugar nila sa San Jose, Batangas, ang daming mga mangmang na Pilipino. Ganun. I'm sorry to say this, pero totoo talaga. Pero may iilan, may tatlo akong pinaka the best talaga si nanay. Hindi nakasunod talaga siya sa kung ano yung mga nangyayari sa ating bansa. Kung kaya shout out sa iyo, nanay. Ipagpatuloy mo lang at saka i-share mo yung mga knowledge mo. Iano mo sa mga kabataan, sa mga pamilya mo. Ganun. Shout out sa iyo. God bless po at saka sana haba pa yung buhay mo. Ganyan. Yan yung mga Pilipino na katulad mo, yun yung mga hinahangaan natin. Kasi may mamalasakit talaga sa bansa, sa ating bayan. Kasi tinitingnan at laging nakasubaybay sa mga nangyayari sa ating bansa. Yan lang naman ang pinaka-importante dyan. Yung tayo, magmamasid tayo kung ano ng mga nangyayari sa paligid. Yung iba na wala, yung mga kabataan dyan, dyan yun sa tinatanong ng surveyor nang nagsusurvey ni Kuya. Nagbi-video game, parang walang pakialam lang. Yung iba kahit matanda na, wala silang alam. So panoorin natin to. Kami ba lang po nagsisurvey? Sir, kanino po kayo mas may tiwala? Sara. Ay Binday po. Sir, pwedeng malaman bakit po? Hindi, gusto ko makabalikan Duterte. Okay. Tatakto Good job si Kuya. Yan yung gusto Sir, kay sir. Hindi, wala ako dyan. Well, trust rating lang po ito. Kung kanino po kayo may tiwala. Hindi po ito eleksyon. Kita ko yan. Kanino po? Pangulo o pangalawang pangulo? Ere. Ayan. Sige, sir. Baka kasi mag-away sila. Joke lang. Ma'am, kay ma'am. Duterte family, ayaw ko na kay Bongbong. Yan na. Oh, ma'am, bakit po? Bakit? Oh. Mukhang may emosyon si mama. Sige na, okay lang, ma'am. Siyempre. Oh, ano sa'yo mo? Okay. Alam ko na yung sinasabi. Kami ay Duterte, lahat ng kasamahan ni Duterte, boboto ko. Oh, yun. Pero yan sila dilema, hindi. Okay po. Yung mga katumahan niya, hindi ko boboto. Ito, mga attorney. Okay. Kaya Duterte ako. Tatakbo talaga kayo. Bakit nila sinisiraan si Duterte? Dahil ito nila kay impeach. Ay, wag gayon. Alam namin, marunong din kami bumoto. Siyempre. Dati, binoto namin dahil ng mga ito. Magkasama po sila. Dati, magkasama. Hindi ko man alam na Wala na. mali pala yan Romualdez. Ano ba yan? Opo. Sabihin mo na kung gusto. Yung asawa nito, si Romualdez, sa Asia. Ngayon, kinakawawa nila si Sara Duterte. Opo. Bakit ganyan? Ayan naman ay talagang ang totoo, hindi naman yan kurap. Opo. Yan, si Narcoleta, gusto ko yan, boboto ko. Kasi Okay, pinagtatanggol niya. Yung mga, sabihin mo diyan sa mga, yung mga taga-sampagpon na si mga Luistro, Opo. huwag siyang gayon. Yan, ano pangalan to? Yung yung pangalan nitong babaeng yun, si Kimbo. Opo. Pati yung sino pa Padua. Si Kimbo yan. Eduardo. Sila ay tuntuon dahil ni Romualdez. Si Paduano. Turuan sila. Alam ko dahil naawa ko yung Sara dahil si Sara ay kanilang pinagkakaisahan. Oh. Okay? Okay, ma'am. Kaya, nako, Duterte na kami. Talagang Okay. updated si ma'am. Nanonood ng hearing. Makakagaya. Alam. Si Castro pa. Okay, ma'am. Hindi Salamat. ka pa. Okay, Isa pa yun. Okay po. Si Kimbo, at lalong-lalo na yung taga-San Pascual na si Luistro, nakikisali. Ma'am, salamat po sa inyong magandang opinion. Maraming Basta salamat po. kami Duterte. Okay po, sige po. Sir, pabala po na isa. Ano pa mas may tiwala? Pangulo po o pangalawang pangulo? Dalawa lang po yan. Trust rating lang po Hindi natin. ako sa babae. Kay BP po. Kay BP. Sige po. Salamat po. Thank you. Naalala ko na. Sige po. Thank you. Tayo kay Kuya. Grabe Sabi niya, talaga wala si yan nanay. BBM kasi yung mga kasama Matindi. niya dyan, puro BBM. Matindi yung pinaghugutan. Ay, Kuya, totoo na natin si nanay. Yan, Ma'am, totoo pwede po makaabala. Nag-survey lang po kami. Ay, Duterte kami. Yun na.
Ma'am, pwede pong malaman bakit po, ma'am? Wala na, finish Kabisado na. na namin ang Alam na alam Duterte. ni Okay po. nanay yung ano, Duterte sigurado talaga kami yung the hindi best. sinungaling. Okay, Yan yung ma'am. Kayo, papatunay ma'am. kasi taga Mindanao, Kayo po. taga Davao. Davao, kaya ako ha. Kayo kay nanay. Alam ko. Okay, kabisado na ni ma'am. Sige, ma'am, salamat po. Thank you. Dito tayo sa kabila. May pahabol pa. Sir, pwede ba? Yun lang, ayaw ni nanay ng bangag. So ano lang mga kasampiak, natutuwa lang tayo na meron pa rin iilan dyan sa San Jose, Batangas na may alam pa rin yung nakasunod talaga. So kung ano yung mga nangyayari sa ating bansa, yung karamihan, wala naman tayong problema kung si BBM yung pipiliin nila kasi karapatan man nila yan eh. Kaso yung mga argumento nila, yung ano, wala silang alam. Yung iba, wala lang. Parang wala talaga silang alam. Wala silang, ano, hindi sa wala silang masasabi, wala lang silang talagang masasabi kasi hindi nila alam yung mga nangyayari. May ipapakita ko sa inyo na ano, katulad nito. Talagang mangmang talaga. Sorry sa iyo, kuya. Ito. Sir, pwede makawala po. Nag-survey lang kami. Kanino po kayo mas may tiwala? Sa ating Pangulo o pangalawang Pangulo? Kay Marcos. Kay Presidente po. Sir, pwede makahingi ng konting opinion bakit po kay Marcos? Matino siya. Mm. Itong kabila kurap. Okay po. Sige po. Salamat po ng marami. Nakita mo naman sa mga news. Sumagay po. Sige po. Salamat, sir. Thank you very much po. Tingnan nyo. Kasi hindi naman natin masisisi si kuya kasi yung pinapanood lang niya yung mga ano, mainstream media na yung mga binabalita yun lang kung ano yung nasa script. Kasi bayad sila eh. Kung kaya dapat talaga na hindi ka lang sa mainstream media nakikinig or nanonood kuya. Doon ka sa social media at magmasid ka, pakinggan mo both sides. Ganun. Kung kaya meron pa rin nailihis pa rin yung dapat na iparating sa taong bayan. Kung kaya hindi natin masisisi na yung nasagap ni kuya masamang hangin galing sa kalaban eh. O di ba? Kasi yung mga demonyo mapanlin lang yan sila eh. Manggagamit yan sila eh. Katulad ng kung paano nila ginagamit or ginamit si Inday Sara at yung mga Duterte. Kung kaya't wag na tayong magpapagamit. Kung kaya't nagagamit kung nagamit si Inday Sara, nagagamit tayo noon, never na ngayon, di ba? You fooled me already once, not even twice, no more, okay? Kasi shame on us na yan. Kung kaya mga kasampiak, maraming salamat po. Hanggang dito lang. God bless and shout out kay Kuya sa Pon TV channel. Mabuhay po tayong lahat.